Magnitude 5.5, yumanig na naman sa hilagang silangan ng baybayin ng Manay, Davao Oriental. At matapos kay 96W, bagong convergence na mataan naman sa Marshall Islands. Magiging invest din ba ito? Alamin. Metro Manila at ilang karatig ng hilagang Luzon, lalo na sa silangang bahagi ng Luzon hanggang South Eastern Luzon, patuloy na makakaranas ng easterly trade wind na may kasabay na mga malawakan localized thunderstorms. Nalalabi pa rin ang bansa, kalat-kalat ang pag-ulan at sa Visayas at Mindanao, moderate at medyo katamtaman din ang panahon. Puro isolated rain showers dahil sa easterlies magpapatuloy. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, October 14, 2025. Ang oras nating boss may umaga ay alas 10:32 na ng umaga. Patuloy ang kalat-kalat na pag-ulan at mga pagkulog at pagkidlat ngayon. Makikita natin sa ating dashboard mula sa ating lightning detection system. Makikita mahigit sa 600 or nasa 636 ang kasalukuyang animated lightning strikes nito, pero sa real time para ma-double check po natin sa loob ng 2 oras ng monitoring na aking lightning detection system, nasa total of 753 outer lightning strikes po ito at inner ay 750 lightning strokes. So tingnan natin kung mag-load pa yung iba na more than 100 plus minutes. Well, mukhang hindi na. So, mapapansin natin ang bahagi ng Cagayan Valley sa silangan at dito sa may bandang eastern part ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila ay sunod-sunod ang mga pagkulog at pagkilat. At lalo na pinuputakti ng pagkulog at pagkidlat sa Polillo Islands. Ingat po sa mga kababayan natin dyan. Kung maaari ay wag muna po tayong pumalaot dahil napakadelikado pong pumalaot ngayon dyan. Dahil bukod sa napakalakas ang busang ulan, kasabay din ang sunod-sunod ng mga pagkulog at pagkidlat sa inyong lugar sa Polillo. Siyempre, kasama ang ilang bahagi ng buong Southern Luzon. Nag-update na po yung ating lightning detection. So, total, kasama na ang 100 plus minutes ago, nasa total of 1,383 lightning strikes po ito. So, inner is 1,379. Yung kaninang binanggit na 600, ayun yung mga at least, mga within less 100 minutes. Yung mga more than 100 plus minutes ay yun yung nadagdagan sa 1,383. So, yun po. Sa dami po kasi matagal siyang mag-load. So, yan na po. Nasa 1,383 ang total lightning strikes natin. Napakadami. At highly concentrated nga po sa may bandang Polillo Islands at sa Northern Luzon naman dyan sa may bandang Cagayan Valley, lalo na dyan sa paligid ng Palanan hanggang dito sa baybayin po ng Bagao, yan, o ng Tugigaraw sa baybayin. Yan, lalo sa may bandang Makunakon, Dembilacan, hanggang Palanan, Isabela. Yan ang mas matindi ang mga pagkulog at pagkilat. So mag-iingat po ang mga kababayan natin dyan sa mga maliligo or papalaot. Siyempre, ilang bahagi sa Bicol region ay nakakaranas din kayo ng pagkulog at pagkidlat within 40 to 60 minutes ago. Diyan sa may bandang Polillo, Catanduanes, sa isla ng Catanduanes. So mag-iingat po ang lahat. Kaya hindi rin ligtas ang bandang Metro Manila na nakakaranas ng malawakang pag-ulan na may pagkilat at pagkulog din ang iral. At operational na nga po ang aking lightning detection system. Makikita natin pinakamalapit sa amin sa Caloocan, 29 km po ang layo. So malamang dito yan sa paligid yan ng San Jose del Monte, Bulacan, kasama ng Rizal, yan, hanggang dyan sa may bandang General Nakar, Quezon, hanggang Baler, Aurora na po yung extension yan. So, yan po. At sa katimugan naman, bandang Batangas, pero 100 minutes ago pa po ito. So, lagpas 1 oras mahigit na ang nagkaroon ng pagkidlat dyan. At inasahan natin na tuloy-tuloy pa rin ang pagkulog at pagkidlat dahil nga po sa patuloy na easterlies. At salubungan nga po yan ng warmer air at cold air dito sa kanluran, kaya tuloy-tuloy ang mga pagkulog at pagkidlat. Kung zoom in natin mula sa ating lightning detection, functional na po ang aking lightning detection system. Yung lightning detector ko, okay na. Na-fix na natin kahapon.
na-seal na rin natin. So, balik operational na po siya at aktibo na po yung aking antenna. And, yung tatlong axis ay aktibo na po at tuloy-tuloy na pong nakakapag-triangulate ang ating aparato. So, dahil sa aktibo na siya, dumami na ang detection ng mga pagkulog at pagkilat dahil naging aktibo na po ang ating system. At dahil po dyan ay nakapagbilang tayo ng mas accurate na bilang ng mga pagkulog at pagkilat. At tuloy-tuloy pa po yan mga folks, kaya mag-iingat po tayo dyan sa may bandang silangan ng Luzon. Ayan, tuloy-tuloy pa rin ang mga pagkulog at pagkilat. Ang dami kaagad ang cluster ng pagkilat sa may Polillo Island. Ingat po sa mga kababayan natin. Kung maaari, wag muna kayo masyado maglalabas dahil napaka-delikado ang tamaan po ng kidlat dyan sa paligid po ng Polillo Island. Yan, mas marami po yung cluster sa inyo dyan ng mga pagkulog at pagkidlat. Delikado ay nakakamatay po ang tamaan ng matitinding kidlat. Dahil per cluster niyan, kung titignan po natin yung cluster niyan, yan, i-zoom in natin. Bawat isang cluster ng lightning strikes ay umaabot sa 208. Ayan, ang daming discharge, 9,000 plus na. So, ibig sabihin, napakarami po ng discharge charge dyan sa paligid mong Polillo Island. Kaya, napakadelikado po na maglalabas masyado. Kumari, stay indoors at kumari, yung mga kababayan natin sa labas, huwag masyadong tatabi sa may bandang puno dahil highly attractive yan. Yung mga puno na yan. So, hopefully, yung mga poste ninyo dyan, meron na pong lightning arrester para mag-decoy yung pagbaba ng kidlat. Imbis na sa inyo, ay ma-absorb siya ng lightning absorber, yung tinatawag na lightning arrester, yon. So, ingat po ha dahil sunod-sunod pa rin ang pagkulog at pagkidlat dyan sa inyo sa bandang Polillo Island. So, aktibo na kasi ang ating lightning detector, kaya yung triangulation mas accurate na po. Yan, kaya napakadami ng nabibilang ng ating aparato na. Yan. So, pinakamalayo 3,000, pinaka-closest sa amin ay 29 km po ang layo, kaya napakadelikado mga folks. Pagdating naman sa Inulan ay makikitaan natin ang silangan pa rin ng Luzon hanggang sa Luzon nga po ay patuloy pa rin tayo nakakaranas ng mga malawakang moderate to heavy rain showers, lalo na dito nga po sa may bandang Camarines Norte at ilang bahagi ng Bicol region, pero mas highly concentrated pagitan po ng Quezon Province, Camarines Norte at hanggang dito nga po sa may bandang Cagayan Valley, dyan sa may bandang Isabela po. Yan, hanggang Isabela. Yan. Paligid na yan ang bandang Isabela, hanggang dyan na yan sa Quezon Province, hanggang dito sa Bicol region sa may bandang Camarines Norte. So, base dito sa ating Doppler radar imagery na ginagamit. Makikita nyo po ang tulak ng Stalis, pakanluran ang galaw ng trough na ito na nagdadala ng makalat-kalat na malawakang pag-ulan. Kaya damay ang Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon sa makakaranas ng kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. So hopefully mag-iingat po ang lahat. Kabilang na dito sa Metro Manila, asahan natin ang tuloy-tuloy na maulan at makulog na makidlat ang panahon natin. So yan po. Yan. Malinaw na rin sa ating Doppler radar maging sa dashboard. Makipapansin nyo, pakanluran po ang galaw niyan, kaya madadamay ang ilang bahagi sa may bandang west portions ng Luzon, pero depende na lamang sa dami ng maibubuhos mula sa silangan bago makarating o makatawi dito sa may bandang kanluran. So anuman ang magiging rate ng rain rate sa inyong lugar sa kanluran, asahan ninyo ang kalat-kalat at mga pagkulog at pagkidlat ang iiral. So sa thunderstorm watch, nakataas ngayon ang Ilocos Norte at Cagayan Valley hanggang Aurora, within 12 hours na po yan. Well, tuloy-tuloy po. At sa may bandang Mindanao naman, nakataas din daw sa buong Davao region, kabilang na ang Davao City, Davao del Sur, Davao Occidental hanggang Davao del Norte. Sa iba namang bahagi ay ang Misamis Occidental, Bukidnon, Lanao del Norte at Misamis Oriental at Camiguin sa Northern Mindanao ay nakakaranas kayo ng mga pagkulog at pagkidlat daw. Ayon yan sa advisory data feed ni Pag-asa po. So yun po. At sa ating current conditions ay meron tayong bagong paglindol na naman. At sinilip ko na po ito, dyan na naman yan sa may bandang northeast ng Manay Oriental, Davao Oriental. So, ingat po at malamang intensity 4 na naman yan to intensity 5.
So, ingat po sa mga kababayan natin na tuloy-tuloy pa rin ang mga malalakas na aftershocks. So, sa ating current conditions, bukod sa paglindol, meron tayong overcasting gloomy at cold humid po tayo at overcast dito sa Metro Manila. So, kung may mga kalat-kalat tayo na pag-ulan, although mga light drizzle rains ito, pabugso-bugso lamang ang ulan. Sa lowest temperature na itala, naka-weather station, kaninang 5:05 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.4 degrees Celsius. Pero kahapon, pinakamataas sa amin, 31.1 degrees Celsius. Kahapon ito ng umaga at 10:29 AM. Ibig sabihin po ay natiling mataas ang aming heat index na nasa 41.9 degrees Celsius po. Dahil mataas po yung ating outside humidity. Kaya medyo mataas ang ating init pandama. So kung titingnan natin yung heat index forecast ng araw, asahan natin ang buong Northern Luzon at Southern Luzon ay medyo mababa ang magiging heat index niyan. So magiging limit po tayo sa pag-report ng heat index. Siguro sa may bandang katimugang bahagi. Pero una sa lahat, dito sa amin sa Caloocan, wala kaming masyadong mataas na heat index. So mababa lamang dahil patuloy na naging gloomy ang aming panahon ngayong araw. So sa iba't ibang panig naman sa kung sisilipin natin, asahan natin na medyo mababang heat index sa buong Northern Luzon. Yan. Siguro, kung titingnan natin sa may bandang kanluran, medyo mataas sa Ilocos region, norte, 40 degrees Celsius at papalo daw ito sa mas mainit na 45 degrees Celsius mamayang alas 12 hanggang alas 2 ng hapon. So, grabe ang alinsangan ngayon sa kanila daw sa may bandang Lawag, Ilocos Norte. So, sa bandang kanluran siguro medyo mataas ang inyong init pandama. At mula sa may bandang Dagupan, double check na rin natin. Well, medyo mataas din, 40 degrees Celsius. At papalo hanggang 42 degrees Celsius ngayong 11 hanggang alauna ng hapon. So medyo mataas dyan, pero sa may bandang eastern sections, asahan na natin mababa yan. Kaya diretso agad tayo sa may bandang Batangas. Yan, so medyo katamtaman, pero pumapalo na hanggang 40 degrees Celsius daw ang inyong init pandama. Pinakamataas ngayong 11 o'clock, 40 degrees Celsius, and rest mababa na po. Dito naman sa may bandang San Jose Occidental, Mindoro, double check na rin natin. Well, bahagya lamang, moderate, pero papalo yan sa 40 degrees Celsius mamayang 11 o'clock ang inyong alinsangan dyan. So medyo may pagka-humid po tayo dyan sa paligid. Sa may bandang Palawan, kung i-double check din natin, ay medyo katamtaman lang din. Pinakamataas na 40 degrees Celsius sa inyo dyan sa Palawan, sa Puerto Princesa. So medyo moderate o medyo gloomy rin ang panahon. Sa ibang panig naman ng bansa, lalo na sa Cebu, dito medyo tataas ang alinsangan. 39 degrees Celsius po, pero mukhang pinakamataas lang sa inyo hanggang 40 degrees Celsius. Parang kapareho lang sa kanluran ng Northern Luzon, starting ngayong 12 at hanggang 1 o'clock ng hapon. So dito sa may bandang Davao Region, ay asahan na natin medyo mababa, moderate lang din ang inyong heat index. Ayan, sa Davao City at sa mga peninsula, so patuloy pa rin kayo nakakaranas ng mga isolated rain showers o gloomy na panahon. Kaya mababa, so mababa lamang ang inyong heat index sa may bandang Zamboanga Peninsula. So ibig sabihin lamang yan mga folks, ay medyo katamtaman lang magiging lagay ng panahon natin. At least dito sa may bandang Visayas at Mindanao, at least medyo moderate ang panahon. Except sa may parte ng Southern Luzon at Northern Luzon na medyo makakaranas tayo ng mas mataas na moisture, rain moisture, dahil nga po sa silis, asahan natin ang tuloy-tuloy na mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Kung itatabi naman natin sa PX extremes in past 24 hours, pagdating sa temperatura, nangunguna ang Tuguegarao sa may pinakamataas sa 34.5 degrees Celsius na highest temperature sa bansa, at sa lowest sa Baguio ay medyo mataas ng konti, 17.6 degrees Celsius, although considering stationary pa rin yan. Sa inulan naman, ang Tayabas, ang inulan ng husto sa Tayabas, Quezon. So nakarana sila ng 125 mm na total na rainfall. So gaya nga po nating binanggit kanina, ang Quezon Province nga po sa silangan, asahan ang tuloy-tuloy na malawakan ang mga pag-ulan po ha. Ingat po sa mga potential na pagbaha. Sa amin sa Caloocan kahapon, 6 mm lamang ang total rainfall namin, at ngayong araw nakaka 1.5 mm pa lamang po kami. So mostly mga light drizzle rains ang medyo bumubuhos-buhos dito sa amin sa Caloocan. Hindi ganun katindi ang buhos ng ulan. Samantala, meron tayong space weather nga po. So malamang ito na naman ang rason bakit magloloko yung ating mga satellites gaya ng nakaraang isang araw.
Nagloko po yung ating Himawari satellite at mga geostationary satellite. So ngayon, as of 5:09 AM pa, naka-alert ito. Mataas ang category of geomagnetic field, at least moderate. Malamang yan na raw ang pinakamataas na geomagnetic storm na mapepredict ngayong araw, hanggang G1 geomagnetic. So malamang hanggang 5.0 siguro ang naka-prediction. So magsusurface daw ito. So depende sa magiging obserbasyon kung magpapatuloy. Pero yung potential impact niya ay asahan ang poleward pole na 60 degrees geomagnetic latitude. So very common po yan, kasama na ang mga power grid fluctuations, space rock minor impact. So kakaayos lang ng mga geostationary at himawaris. So hopefully hindi na naman ito magloko. At ang ating auroral medyo visible sa may bandang US Northern Hemisphere. So asahan na naman sa may bandang Michigan yan. At makikita natin sa ating KP index breakdown ay mukhang mababa daw ang forecast dito. So unlikely magkakaroon ng G1 minor, pero hindi natin i-ruled out. Most probably effectivity daw nito October 16 daw. Dahil sa may combination daw ng multiple coronal mass ejection since noong October 11 hanggang kahapon. Yan po ang sinasabi nila. Kaya nagloko yung mga geostationary satellite natin at weather satellites. Bababang solar radiation, pero 50-50 po ang possible radio blackout po. So medyo mataas. Nasa at least minor to moderate po ang possible radio blackout. So magkakaroon ng mga isolated R3 strong possibilities. Lalo na pagdating na October 16 daw, posible itong mag-persist po dahil nga po sa potential presented ng nakatutok na sunspots. Ayan, mayroong blow ng sunspots mula sa LASCO, kung double check po natin. Yan, so makikita nyo po dito sa animation ng LASCO satellite around 7 o'clock position. Magkakaroon siya ng blow ng coronal mass ejection. Yan, so antayin nyo po mag-load. Then maraming frames kasi yan. Yan, tuloy-tuloy po, and then kakapasok lang o kakaayon, nagkaroon mga bandang 10 o'clock, mga 10 o'clock position, nagkaroon ng blow ng CME, lakas coronal mass ejection, so malakas. So potentially, posibleng magkaroon tayo ng strong geomagnetic storm arrival dahil sa malakas na CME burst sa haring araw. Ayan anong araw to? Mga October 14. Ngayong araw lamang pala to. Kakapasok lang mula kaninang madaling araw. Yan So kaninang madaling araw po ito, nagkaroon ng coronal mass ejection ang ating haring araw. So probably siguro kung hindi ngayon, hanggang October 16 ay mararamdaman natin yung epekto nito. So tingnan po natin dahil nag-burst po yung coronal mass ejection ngayong araw lang pala nito, kaninang madaling araw. Lakas lakas ng burst nyo. Siguro yung angstrom niyan more than 40 siguro o more than 30 angstroms. Malakas po yun. At probably aabot yan ng 160 to 170 angstrom. Malakas. At 1 million degrees. So probably ganyan yan, mga 160 to 170 angstroms. Malakas yan. Minimum na yung mga usually mga 100 or 90 angstroms, ganyan. Yan. So probably magko-correspond yan ng ganyang kalakas. Kapag ganyan kalakas po yung burst ng haring araw, ay malaking magiging epekto niyan. At mula sa pinaka sunspot natin, may nakatutok sa atin na sunspots. Double check natin, hindi pa kasi nagzo-zoom. Yan yung AR 4254 at AR 4248. Ayan, so malakas. Direkta sa Earth. So maaring yung bursting niyan ay direkta sa atin sa Earth. O tatamaan tayo niyan. So ang forecast, magkakaroon tayo ng unsettled to active na geomagnetic activity. Yan, 4.67 hanggang October 17. October 16, magkakaroon tayo ng unsettled, then the active po na geomagnetic activity. So hopefully ay hindi ito magkakaroon ng malaking significant impact. 122 po yung ating sunspot number so far. So mula po dyan sa mga predictions, may mga unsettled na tayo activity, pati sa X-ray flux events. Yan, mula
ngayong umaga, 8:35 oras sa Pilipinas. Nagkaroon tayo ng at least minor to moderate M2.0 at M1.0. As of 8:41, then naghuli ito 8:44 kaninang umaga. So, meron tayong R1 geomagnetic activity mula pa kahapon. Yan. So, medyo nakakaramdam tayo ng significant geomagnetic storm impact. Maaaring mag-persist yan hanggang October 16 po ha. So, hanggang Thursday. So, hanggang Thursday po yan. Nagkakaroon na rin ng moderate flux, ng solar photon flux. So, at least hindi naman umaabot ng mas mataas. At yung ating activity mula kaninang madaling araw, nagkaroon pa tayo ng minor geomagnetic storm. Ayun, alas 2 kaninang madaling araw. Well, pinakita ko naman sa inyo yung burst ng coronal mass ejection. Napakalaki. Malamang more than 170 angstroms yan. Malakas po. So, medyo hindi pa masyado nabibigatan ng ating magnetosphere sa significant impact ng solar wind. Pero anytime nga po yan hanggang Thursday po. Take note yan. At sa ating namang TEC range ay apektado pa rin ang bandang Indonesian Peninsula sa affected ng mataas na TEC na more than 90% or 90 MHz to 100 MHz o plus o higit pa. Kasama na o moderate ang Pilipinas sa maapektado ng TEC range. So medyo pahirapan ang ilang signal ng ating high frequency condition. Sa plasma density o yung burst ng haring araw, ngayong araw mataas-taas na siya mula sa velocity ng radial velocity, at least nagpa 500 to 600 na po. So tuloy-tuloy yan. At pagdating ng bandang 16 siguro, may predicted na forecast na magtatamaan tayo sa Earth. Ayan rekta either 16 to 17. Tatamaan tayo ng ilang malakas na impact ng solar wind. Kaya potentially pagdating sa araw na yan, medyo makakaramdam tayo ng medyo mataas siguro na radio absorption. Yan. So at least 5 to 10% pa rin. Hindi pa masyado matindi ang impact. At yung solar flare probability na natiling 65%, so mababa ang 40 to 80 meter natin na high frequency band. So ito po yung TEC, so Mid-Pacific hanggang dito sa may bandang West Pacific natin, kasama ang Pilipinas. Medyo apektado ng total electron content. So medyo pahirapan ng accuracy ng ating global positioning system. So, malinaw po yan ha. Meron tayong medyo moderate at predicted, lalo na pagdating ng October 16 o maaaring mas mataas yan anytime dahil nga po sa merong nagaganap sa LASCO satellite o yung coronal mass ejection kaninang madaling araw ng ating haring araw po. So, take note yan ha. Anyway, yung ating solar wind ay natiling nagmo-moderate pa rin po. More than 2.4 million kilometers per hour po ang bilis nito. So, medyo makakaramdam tayo ng parang medyo nagma-microwave, lalo na pagdating po ng October 16 po sa Thursday. Yan medyo may kalalabas lang. Medyo ipopost siguro natin sa Facebook page yan, yung burst ng haring araw kaninang madaling araw sa Facebook page. Para may idea po yung mga taga-subaybay natin. Samantala sa ating outside humidity, 90% po, very highly concentrated water moisture tayo sa Metro Manila. Tumaas pa ito ng 2% since last hour. 1,009 hectopascals naman, medyo katamtaman ang ating atmospheric pressure. Steady ito since last hour. At pa-low tide pa lamang po tayo. So, puro low tide po tayo. Mababa ang sea level. Kaya ang pag-alon hindi masyado ramdam. Pero yung bugso po ng easterly trade wind at yung manipis na northeasterly trade wind, medyo ramdam yan sa Northern Luzon. Kaya medyo tumataas na dyan sa may bandang extreme Northern Luzon. Lalo na sa bandang kanluran po ang ating yung alon. Yung swelling ng alon. So, medyo alalay na lamang po sa mga papalaot ngayon, pero mukhang the rest naman ng bansa, mukhang kalmado naman pumalaot ngayon. So, yun ang ating analysis. At sa ating namang air quality, mukhang maganda ang ating air quality ngayon. Diretso agad tayo sa ating almanac. Sumikat ang haring araw kaninang 5:47 AM at lulubog po ito mamayang 5:36 PM. At sa ating last quarter na po, unang last quarter po ito ng ngayong month, na may 46% illuminated na po ng liwanag ng buwan. So, palpalubog pa lamang po ito ngayon. Ayan nasa 23 degree elevation pa lamang po dyan sa may bandang west section. Matatanaw nyo pa yan. Lulubog pa po ito ngayong 12:47 ngayong tanghali. At bukas na ng madaling araw ng 12:20 AM naman ito
lulubog. At sa ating local weather outlook, para ngayong Martes at Miyerkules, partly cloudy ating maghapon. Very partly cloudy at mostly, very gloomy, pero tuloy-tuloy ang localized thunderstorm sa maghapon. 45 to 50% chance daw ng pag-ulan. Probably siguro yung dami ng ulan ang magiging expectancy natin yan, mga light to moderate. O usually, madalas light rains lang. So magdala po ng payong mga folks. At sa Miyerkules naman, magiging maulap pa rin, halos kapareho ngayong araw, na may 29 to 30% naman ang chance ng pag-ulan. Highest and lowest temperature expected naglalaro 30 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. So diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Stable na po yung ating Himawari satellite imagery. So pwede natin gamitin yung Himawari satellite care of Pag-asa. Hopefully stable din sila. So stable naman po. So makikita natin real time naman. So real time naman yung data feed ni Pag-asa. So pwede natin i-report ngayon dahil real time naman. At makikita natin ay maulan ang buong bahagi ng Northeastern Luzon. Kabilang na ang buong Cagayan Valley, pababa na yan ng Central Luzon, kasama na Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Quezon Province hanggang dyan sa may bandang Bicol Region sa Camarines Norte. In the rest ng Southern Luzon ay makakaranas ng gloomy na panahon at kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. So binanggit na natin ang silangan ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon ay sunod-sunod po ang matitinding pagkulog at pagkilat kaya mag-iingat pong lahat. Ganon din dito sa Metro Manila. Sa kanluran naman ng Northern Luzon, bagamat maulap kayo masyado, pero medyo mataas ang inyong hot humid kahit papaano dahil tuloy-tuloy pa rin ang Estalis. Kasama na ang Ilocos Sur, Baguio, La Union hanggang dyan sa may bandang Pangasinan, dyan sa may bandang Bolinao. Yan. Ilang parte pa rin ng Central Luzon, medyo gloomy pa rin tayo pero hindi mawawala ang tuloy-tuloy na kalat-kalat na pag-ulan dahil nga po sa trough na tumatawid pa kanluran. Ganon din sa ilang bahagi ng Palawan, nakakaranas kayo ng moderate to heavy rain showers ngayon dyan hanggang Matalas at Balabac. Then may mga pag-iral pa rin tayo dyan na southwesterlies. Medyo southwesterlies na manipis, sumasalubong lang ito sa easterlies kaya umuulan-ulan din dyan. And the rest ng Visayas, sa Silangan, magiging maulan po tayo ha. Sa Eastern Samar Region, kalat-kalat na mga ilang light to some moderate and some heavy rain showers. Lalo na dito sa may bandang Borongan, Eastern Samar, pababa na yan ng Gian at ilang bahagi dyan sa may bandang Gamay hanggang Lawang Northern Samar. Anyway, sa may bandang Bicol Region, sa mga kababayan natin dyan, magiging maulan pa rin ang Catanduanes sa inyo. Isolated, kalat-kalat po ito. Cluster po ang mga moderate to some heavy rain showers sa maghapon. Pero at least dyan, medyo nagmo-moderate ang inyong panahon, hindi kagaya dito sa may bandang Camarines Norte. Rest ng buong Visayas ay magiging katamtaman tayo, ilang moderate and some fairly weather tayo, lalo na sa may bandang Panay Island at Negros Region. Pero tuloy-tuloy pa rin ang forecast sa mga localized thunderstorm sa hapon po ha. Kabilang na ang Cebu, so patuloy pa rin ang mga gloomy na panahon. May mga ilang mahihina katamtamang pag-ulan sa may bandang paligid ng Bogo kung saan tuloy-tuloy pa rin ang aftershocks ng lindol. Ilang bahagi ng Northern Leyte, mga ilang light to some moderate at katamtaman naman at fairly weather sa may parte ng Bohol. Isolated na lamang na pag-ulan ang iilal sa inyo sa Bohol. So, importante ang payong lalo na sa hapon. Sa Mindanao naman, makakanas din ng mga scattered rain showers ang bahagi ng Zamboanga del Norte, ilang bahagi sa Zamboanga Sibugay. Pero generally, moderate ang lagay ng inyong panahon, mga isolated lamang talaga ang pag-ulan. So, importante pong payong dahil medyo may pagsikat ng araw sa inyo dyan. At dress ng Mindanao, so far, base dito sa Himawari satellite ng data feed ni Pag-asa, ay mukhang katamtaman at fairly weather naman ang inyong panahon. So, kung double check natin sa Himawari, ay makikita natin dito may mga ilang water vapor na nag-accumulate sa eastern part ng Mindanao. So, hindi pa rin mawawala ang forecasted na mga mahina at katamtamang pag-ulan. Pero generally, moderate to fairly weather naman tayo karamihan sa buong Mindanao. May mga ilang kalat-kalat lang ang pag-ulan ng iiral sa ilang parte ng Davao Region. Especially Davao Occidental at Oriental area. Pero generally ay maaraw at maalinsangan ang magiging panahon natin. Ayun, kitang-kita naman mga folks. Mas fairly weather naman ang umiiral sa buong Kamindanawan na area. Sa Northern Luzon naman, mostly dito sa may bandang dulong kanluran lamang ng Ilocos Region, ang medyo moderate ang panahon po. Pero hindi pa rin mawawala ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Dahil kitang-kita naman po, base sa natural color, ang satellite imagery ay daloy-daloy pa rin ng tuloy-tuloy ang easterly
trade wind. Medyo warm po na hangin yan, nanggagaling sa silangan, kaya sumasalubong dito sa medyo malamig na bahagi na ito ng kanluran ng bansa. Pag sumalubong yan dyan, asahan natin magkakaroon ng parang rainfall shear line dito na magbubunsod yan ng mga kalat-kalat na buhos ng ulan dyan sa may parte nga po ng Luzon. So mataas ang concentration o mas warmer po ang dumadaloy dito sa parte ng Luzon. Hindi masyado sa may Mindanao, although tuloy-tuloy pa rin na mainit, pero walang masyadong malamig dito sa may bandang west portions ng Visayas at Mindanao. Hindi kagaya sa may bandang Luzon, medyo mas malamig dito ng konti ang hangin, kaya yung mataas na water vapor mas accumulated po sa may bandang Nodo Luzon. So malinaw yan mga folks ha, at importante ang payong lalo na sa mga kasamahan natin dito sa buong Nodo Luzon, kasama ang Metro Manila. So kung double check po natin ang ating MSLP o mean sea level pressure at rainfall forecast courtesy of ECMWF. Makikita po natin ay ang concentrated ng pag-ulan sa silangan pa rin ng Nodo Luzon. Medyo mga ilang isolated rain showers pa rin ang uulanin sa may bandang kanluran ng Mindanao at bandang Palawan dahil nga po may mga ilang southwesterlies dyan. Pero the rest ng bansa, makapapansin nyo po ngayong umaga ay medyo katamtaman lang at moderate. At mostly fairly weather sa may bandang Mindanao. So mga mahihina lamang siguro na isolated rain showers ang iiral. Pagdating naman ng alas 2 ng hapon, kasi ito is 8 o'clock to 2 o'clock PM po yan ngayong umaga. Pero tingnan natin po mamayang alas 2 ng hapon. Mukhang stable na po itong MSL4 forecast. Baka idadagdag na natin yan sa ating webpage. Matagal talaga natin inoobserbahan yan bago ko talaga siya i-upload sa aking webpage. So makikita natin ngayong alas 2 ng hapon onwards, magiging kalat-kalat pa rin ang pag-ulan. Malinaw na may mga localized thunderstorm pa rin ang Metro Manila at ang bahagi ng South Luzon. Kabilang na ang Mimaropa area. Bandang kanluran, nakakaroon na rin kayo ng mga isolated rain showers dyan at localized thunderstorms. Pero pagdating sa may bandang South Luzon o rest ng Bicol Region at Visayas, medyo katamtaman, may mga mahihina lamang siguro ng mga isolated rain showers at magkakaroon din ng mga ilang isolated rain showers na ang ilang bahagi sa Mindanao, especially Sorsogen, Barm, Davao Region po. Yan. And the rest ng Caraga, medyo katamtaman ang lagay ng panahon. So patuloy tayo na magkakaroon ng mga occasional rain showers pagsapit po ng hapon. So importante po ang payong lalo na ngayong hapon na darating at pagdating naman mamayang gabi mga 8 o'clock PM onwards ay magkakaroon pa rin tayo ng mga mahina at katamtaman o isolated rain showers pa rin at localized thunderstorms o localized thunderstorms maging dyan sa biba ng kanluran ng Zambales hanggang bandang Pangasinan. Mimaropa tuloy-tuloy pa rin at ilang bahagi ng South Luzon kabilang na ang Metro Manila. Sa silangan naman ang bahagi ng Bicol Region, sa katimugan naman sa ang Mindanao. So, ang parte ng Mindanao na medyo may mga isolated din na mga kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang iiral po. So, mostly mapapansin natin mga occasional rain showers po ito na iiral kaya mag-ano na lamang po tayo. So, magdala na ng payong anytime. Importante ngayon ang payong. Bukod sa tinding sikat ng araw ay doon naman sa bigla ang magiging isolated rain showers. So, diretso naman tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Well, wala na po under dissipating stage na po ito dahil halos subtropical storm na pong maituturing itong si Nakri o dating bagyong Kedan. Nasa halos sa silangan na ito ng Japan. Halos papasok na siya sa subtropical storm. Pero under typhoon category pa rin siya sa kanyang maximum sustained wind. Pero subtropical storm na po yan halos at wala naman siyang dinadaanan na anumang kalupaan dyan. So malulusaw na lamang siya anytime dyan. So wala na tayong concern. Diretso agad tayo kay 96W. Under invest observation pa rin at wala pa rin siyang development ng kanyang wind speed. Mataas pa rin ang kanyang atmospheric pressure as of 11 o'clock. Nanatiling stationary ito sa may ng southeast of Guam at sobrang layo pa rin niya sa bansa natin. Well, kung pagbabasehan natin kung nasaan ang elevation niya, ang halos elevation nito bandang Surigao region. Yan, ang layo niya pa rin ay nasa 2,207 o 2,208 kilometer east ng southeastern Visayas or northeastern ng Mindanao po sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yan po yung layo niya mula sa Pilipinas. So, masyado pa siyang malayo
Nanatiling mababa pa rin ang tsansa niyan na maging aktibong low pressure area sa loob o sa susunod na 24 oras. So maaring sa susunod na 24 oras mananatili siya sa low pressure o mababang tsansa na maging isang aktibong low pressure area. Maging sa kanyang forecast and symbol na natiling mababa pa rin sa 20 to 40% na magiging active tropical cyclone ito or magiging active na low pressure area. So mababa pa rin, pero yung mga forecast and symbol na lumalabas po kasi ay ang kilos pa rin niya pahilagang kanluran pa rin at maaari pa rin itong tumumbok sa malaking kalupaan ng Luzon or maaring mas mataas ang magiging trajectory niya patungo sa may bandang Taiwan. So dalawa po ang potential niya na magiging trajectory. Posible dito sa may bandang dulo ng northeastern Luzon or posible itong mag-northward pa or mas mataas ang trajectory patungo sa may bandang Taiwan. So dalawa pa rin ang category, ang possible ng kanyang magiging trajectory ha. So sa mga nagtatanong, posible pa rin ba itong dumaos-dos o mababa ang trajectory? Yes, hindi pa rin natin inaalis ang posibilidad na ganyan ang magiging trajectory niya. So malinaw yan mga folks ha, sa mga nagtatanong. So mag-ready pa rin po tayo mga folks just in case maging aktibong low pressure area na ito. Sa ngayon kasi napaka-disorganized at medyo buhaghag pa po yung kanyang tropical wave. Pero mapapansin natin nagkakaroon na siya ng active o tuloy-tuloy ang kanyang active Coriolis o sirkulasyon. So anytime magkakaroon na lamang ng complete low level convection yan. So masyado lang malawak pa yung kanyang LLC o yung low level convection. So yung kanyang upward malawak pa rin, napakabuhaghag at disorganized pa sa ngayon. Pero kung mapapansin nyo po, titingnan natin yung kanyang Dvorak para mas malinaw kung may center eye pa siya. Mapapansin nyo po ay napaka-disorganized pa nung kanyang center. Yan. Kaya hindi pa siya maituturing pa talaga active low pressure. Yan o, medyo kalat-kalat pa po o clusterized pa yung kanyang center. So, undetermined pa po yung pinaka-sentro niya. Kaya nanatiling stationary siya as in west low pressure area pa. Yan o. Yan. So, importante pong ginagamit ang Dvorak para ma-determine natin kung mayroon na ba siyang center o center wall. Sa ngayon, hindi pa natin natatanaw ang center wall. Kaya lang, yung kanyang outer ridge span of circulation, mapapansin ninyo, nagkakaroon na siya ng arrow point. Pag sinabing arrow point, yung pinaka-circulation way, yan o. Yan, mapapansin nyo po, medyo nagsi-circulate na siya. Napaka-disorganized lang talaga muna sa ngayon ang kanyang behavior. Kaya hindi pa natin nakikitaan. Kung i-RB tap natin para makita natin yung intensity ng kanyang infrared, mapapansin natin ay halos yung pinaka-center ng infrared halos parang dito sa parte na ito. Yan. Kaya lang hindi pa talaga determine ang kanyang center circulation. Di kagaya nitong si Nakri, di ba? Nagkaroon pa nga ng pinakamata. So, invest pa rin siya at nanatiling wala pa talagang center position para maging considering ito ay magiging active low pressure area sa ngayon ha. So, diretso agad tayo sa ating tropical o global forecast assessment monitoring sa possible na magiging trajectory track nitong si 96W at mukhang meron kasi tayong bagong binabantayan na bagong convergence o anomaly convergence sa silangan ng bansa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. So, yun nga po. At mula sa pinaka-computer model simulations ng ibang weather agencies, starting tayo kay GFS, makikita natin ay patumbok ito sa may bandang Taiwan, yung trajectory ni 96W. So, dito medyo mas mataas siya kumpara sa iba na mas dikit sa may bandang Nodo Luzon na mas maapektuhan pa rin tayo. Although, pa-Taiwan ang forecast ni GFS, pero it doesn't mean hindi pa rin tayo maapektuhan ng hatak nito sa habagat dito sa Timog Kanluran. Makakapaghatak ng habagat yan at magdadala yan ng malawak ang pag-ulan sa buong Nodo Luzon. At maaaring nadamay ang Metro Manila hanggang Southern Luzon area. Kay ECMWF naman, medyo tropical wave pa namang nakikitaan dito, hindi pa masyado pulido ang forecast niya. Pero napapakita ito ng galaw na pahilagang kanluran at mukhang mas mababa ang trajectory niya. Mukhang patumbok ito sa may bandang Cagayan Valley, sa may bandang Santa Ana, Cagayan or any areas ng bandang Cagayan Valley. So yan po yung initial forecast sa ECMWF
Kay NABGEM naman ay makikita natin ang galaw at merong sumusunod nga po, which is yan yung didiscuss natin. At nakikita pataywan din daw ang forecast ni NABGEM. Pero malakas po ang hatak nito sa bagat na magdadala ng malawakang pag-ulan pa rin sa buong Northern Luzon, damay ang Metro Manila at Southern Luzon. Kay Icon, ganun din ang forecast niya. Pero dito, medyo mababa rin kapareho kay ECMWF. Medyo mababa ang trajectory niya. Northern Luzon din ang tumbok nito. So, just in case mangyari po yan, mas mataas ang magiging epekto nito sa Northern Luzon at malamang mas magtataas ng tropical cyclone wind signal si pag-asa niyan. Just in case po na lumakas itong ng tuluyan. Kay GM naman ay ganun din ang trajectory niya na medyo mababa rin ang trajectory niya. Yan. Halos patumbok din to sa may bandang northern part ng Cagayan Valley, sa may bandang Santa Ana, Cagayan din, o halos bandang Babuyan Islands. So kung mapapansin niyo, tatlo ang mababa ang trajectory. Kay NABGEM naman at GFS medyo mataas ng konti ang trajectory nilang dalawa. So medyo hindi pa nagkakatugma at malawak ang cone of probability. Kung lalabas i-combine natin itong limang ito, malawak ang cone of probability. At mula naman sa global spectral model, kung titingnan natin dito, hindi pa masyado malinaw yung forecast track ni 96W dito. Halos hindi napapansin dito or halos hindi nakikitaan ng wind speed and circulation. Pero kung titingnan natin yung mean sea level pressure, napaka-erratic pa ng forecast ng pinapalabas ng Japan Meteorological Agency po. Yan. Although tropical depression na sa kanila yan na itinaas nila. Yun. Hindi lang natin alam hanggang sa makapasok ito ng PAR by October 16 nga po or this coming weekend ay mananatili ito sa tropical depression or mag-enhance pa. Depende na lang kasi sa vertical wind shear niya dito sa Timog Silangan. So magdedepende pa rin sa environmental steering environment nito kung tuloy-tuloy itong magiging aktibong low pressure area. Nasa ngayon ay mataas ang forecast nga po ng mga iba't ibang simulation weather agencies. Kung babasahin naman natin tropical cyclone strike probability, ay makikita na mababa ang trajectory niya, patumbok dito sa bandang dulo ng northeastern Luzon. So, posible nga po na ganyan ang magiging trajectory. Ano man ang magiging trajectory nito hanggang sa makapasok ito ng PAR this weekend, may ready na lamang po tayo. Dahil tumama man yan ng direkta o hindi, gaya ng aking monthly forecast, makaapekto pa rin ang hatak nito sa habagat sa buong Northern Luzon hanggang Southern Luzon. Anyway, ito nga pong isa na binabangkit natin na nasa 30% na po yung anomaly. Ito yung bagong convergence na ating binabantayan. Diretso muna tayo sa mean winds, yung kanyang convergence. Pinost na natin yan sa Facebook page kanina. Yan. So, ito po yung C96W. At ito naman yung bago na mataas ang convergence around 33 km per hour Coriolis circulation, although napaka-broad at disorganized pa niya. So binanggit ko na nga po, may at least 120-hour period tayo para bantayan o obserbahan ang behavior nito. Dahil sa strike probability, 30% po ito at kumikilos pahilagang kanluran din. So kahit na napakalayo niya ngayon, nasa bandang Marshall Islands, ay mapapansin natin pahilagang kanluran naman ang nagiging galaw niya. So, posible pa rin itong lumapit sa boundary ng ating Philippine Area of Responsibility o posible rin itong makapasok o makatungtong sa PAR. Ganon din ang magiging sitwasyon din kay 96W. So, again, just in case maging tropical depression yan, pagkapasok ng PAR this weekend, tatawagin yan sa Tropical Depression Ramil. Just in case po, itaas din ni pag-asa yan. Yan. So, kung i-double check natin i-double check muna natin kung naka-tropical depression pa rin kay Japan Meteorological Agency itong C96W dahil sa ating tropical cyclone sector na natiling mababa pa rin ang kanyang probability of tropical cyclone development. Ganon din kay Joint Typhoon Weather Center, nasa low chance pa rin ito. Ayun, pagdating kay Japan Meteorological Agency, ibinaba nila ito sa pagiging low pressure area. Kahapon, na-report natin, di ba, nasa tropical depression siya. So, humina yata at hindi nag-succeed siguro or bumababa yung kanyang low-level convection. Kaya, ibinaba uli ni Japan Meteorological Agency as low pressure area. Pero, under stationary observation yan. Within 48-hour period po, tingnan natin kung manatiling low pressure area ito. Ayun, balik siya sa tropical depression. So, within 48 hours period, maaari pa rin siyang mag-tropical depression. So, depende talaga sa kanyang environmental steering environment
dito sa Timog Silangan. At ito po yung epekto ng steering environment niya, pahilagang kanluran po dahil mataas ang series of high pressure area nga po dito sa halos northern hemisphere natin. Kasi nga po, yung northeasterly surface wind flow po, mapapansin nyo po, nagpaparamdam na siya dito sa may bandang Siberia. Yan, medyo may daloy na po ng malamig na simoy ng hangin na nanggagaling nga po dito sa bandang Siberian zone. So, unti-unti lumalakas na yan. So, unti-unti nagkakaroon na tayo ng sunod-sunod na high pressure area dyan. And then, habang lumalawak po yung ating high pressure area ay nagiging mas mababa ang nagiging trajectory naman ng anumang low pressure area na mabubuo sa silangan ng bansa sa labas o sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yan. So, malinaw po yung analysis dyan at mapapansin natin within 48-hour period, ibabalik din ni Japan Meteorological Agency si 96W as tropical depression. Kaya nga po, pagkadating this weekend, pumasok ito ng PAR sa 16 siguro or by Friday, ay maaaring tawagin natin yan sa tropical depression Ramil na. So, letter R na po tayo just in case po. At mula sa mga available tropical track o tropical cyclone track and symbols courtesy of Weather Nerds, makikita natin ay yung GFS halos tumbok din ito ang parte ng Cagayan Valley sa dulo or bandang pagitan ng Santa Ana, Cagayan or bandang Babuyan Islands ang tumbok niya. Base na rin sa pinaka-main track nitong si GEFS. So, dito, mula dito sa may bandang Guam, medyo mababa pa, around 20 to 30% chance pa rin siya sa kanyang development. Pero pagdating dito sa may bandang silangan na ng Southeastern Luzon, medyo tataas na siya sa 50% chance. So, siguro, bago ito pumasok ng PAR, mayroon na siyang 50% chance na maging isang active low pressure area niya. Hanggang sa pag nakapasok ito ng PAR, naglalaro na sa 60 to 70% chance ang kanyang tropical cyclone development nito. So baka pagpasok nito ng PAR, dito pa lamang siguro natin makikita na unti-unti magiging aktibong low pressure area na raw siya. Kung pagbabasayan natin kay GEFS, hindi pa sa iba't ibang mga weather agencies. Pero dito, malinaw na halos tutumbukin pa rin ito ang hilagang silangan dulo ng Northern Luzon po. So yan pa lamang pinaka-initial na pinapakita pa lang ng forecast ng Weather Nets. So titingnan naman natin sa magiging global forecast assessment niya. Titingnan pa natin yung further forecast assessment. Mula sa pinaka tropical cyclone strike probability rin natin at sa ating experimental West Pacific Basin courtesy of NOAA, makikita natin ay very favorable pa rin ang kanyang development. Pero makikita natin na napaka-disorganized pa rin ng kanyang sirkulasyon. Although dito mayroong cyclonic, moderate na rin siya, pero napaka-disorganized pa rin. So, apekto lang ng environmental steering, kaya medyo hindi maayos ang kanyang sirkulasyon. Kaya wala tayong nakikitaan dito sa pinaka-Pacific Basin natin na tropical cyclone probability. Pero mataas ang kanyang horizontal anomaly at cyclonic probability. So, tuloy-tuloy lamang po. At ganon din ang nagiging trajectory, pahilagang kanluran din ang nagiging kilos. So, obserbahan na lang po natin dahil hindi pa magkakatugma ang forecast. Very erratic pa rin ang mga forecast predictions ng mga iba't ibang mga weather agencies. Kaya, wag muna tayo magbibigay ng very conclusive analysis na yun na ang magiging track o galaw nitong si 96W. At yung bago nga nating binamatayan ay under observation pa po natin yan kung tuloy-tuloy itong tumaas sa more than 30% strike probability itong kasunod ni 96W. Samantala sa ulat lindol, well, nag-post na po tayo sa Facebook page at meron bago na namang malakas na aftershocks dyan sa may bandang malamang dyan na naman sa may bandang northeast ng Manay, Davao Oriental na naman ito. Pinost ko na yan sa Facebook page sa may bandang Manay na naman. Magnitude 5.5 po yung measurement ko dyan dahil mula sa pinaka real-time seismic monitoring natin sa iba't ibang bahagi ng bansa, magnitude 5.5 po siya. Ayan sa northeast ng Manay, Davao Oriental. Naganap ito oras sa Pilipinas, eksakto alas 10 ng umaga, mismo dyan sa malapit sa may bandang Manay. Pero nag-arrive ito sa Caloocan, base sa aking measurement, mga 10:02 AM
o 10:03 AM po kanina na-detect ng aking seismograph. Well, siyempre malayo naman, may at least mga 2 minutes pa bago mag-travel o mag-arrive ito sa Metro Manila yung primary wave to secondary wave. Kaya dito ay eksakto 10 o'clock AM po na-detect ng mga seismometer malapit dito sa paligid ng Caraga. Pero nag-arrive ito sa seismometer sa amin sa Caloocan mga around 10:03 AM o 10:02 AM na po. So pare-pareho lamang at tama lang din po yan dahil depende yan sa positioning ng mga seismometer. So mayroon po itong lalim na 43.1 km. So malalim-lalim naman. So at least nasa intensity 4 po ang lakas nito. Medyo ramdam pa rin yan sa paligid po ng Caraga. Kasama na ang Baganga yan, at bandang Manay po ng Davao Oriental. Ingat po mga kababayan natin dahil posible pa rin o mataas ang potensyal ng pagguho ng lupa dahil sinasabayan pa tayo ng mga isolated rain showers. Buti na lamang medyo katamtaman po ang panahon ninyo ngayon dyan sa eastern sections ng Mindanao. So yun po yung pinaka-latest na pagyayanig at mula sa data feed ni PBox, wala na naman tayong latest update ni PBox. Medyo nag-blocking na naman. Ayun, nag-refresh na. So yan na po. Mapapansin natin ay sunod-sunod po ang mga pagyayanig. Aftershocks na naman sa Davao Oriental, sa Manay. Dito kay PBox, magnitude 5.8 po yung measurement nila. Yan o. And then, sumunod-sunod dito, 10 o'clock AM, 10:19 AM naman, at 10:39 AM. Tatlong malalakas na aftershocks po ang na-record mula sa data feed ni PBox dyan sa Manay, Davao Oriental po. Mag-iingat pong lahat dahil sunod-sunod na naman ang mga pagyayanig po ha, mga kababayan natin. Kawawa naman yung mga kababayan natin dyan sa may bandang Davao Oriental. Wala po kasi tayong magagawa dahil malapit po dyan ang pinaka-Philippine plate natin. Ayan, yung Philippine plate natin. Ito po kasi ang salarin kung bakit sunod-sunod yung paggalaw. Very active po yung subduction thrust dyan sa area na yan. Kaya sunod-sunod po yung mga aftershocks at tuloy-tuloy pa rin po ang mga pagyayanig. Kaya mula kaninang madaling araw ay ang dami na namang mga aftershocks. Kabilang nasa may bandang Bogo, Cebu, tuloy-tuloy pa rin ang paggalaw niyan. Yan. So tuloy-tuloy pa rin ang galaw ng ating mga tectonic plates. Mag-iingat pong lahat kabilang nasa Cebu. Titingnan natin yung selection ng Bogo, Cebu, nasa 167. Dito naman sa may bandang Mindanao, sa may bandang Manay, ang range, bibilangin natin nasa 81 aftershocks o 81 total earthquakes. Yan ay para ngayong araw lang po yan ha, between magnitude 2.0 pataas. Pero kung titingnan natin yung historical earthquake data, yung total earthquake niyan for the month of October. Ayan, so i-load po natin yung month of October. Ang dami na kagad na bilang. So mukhang aabot sa mahigit 2,500 ang total earthquakes natin ngayong month of October. So bibilangin natin ang total earthquakes natin ngayon, 2,239, 2,139 dito sa magnitude 2.0 pataas, 85 sa magnitude 4, pinakamarami na ang magnitude 5 plus, 12 na po ang recorded, depende na lamang kung magde-degrade si PBox dyan sa may bandang Manay ha. So pwedeng mabawasan yan or maaaring manatili na nasa 12 ang ating total earthquakes between magnitude 5.0 to 5.9. At makikita po natin ay yung mga pagyayanig ay mas highly concentrated sa may bandang Cebu at Manay, Davao Oriental. So mayroon tayong 12 na magnitude 5.0, dalawa sa magnitude 6 at isang magnitude 7.0. So napakarami na po ang total earthquake natin ngayong month of October. So kung bibilangin natin ang clustered total earthquake sa may bandang Cebu, nasa total of 1,389 na po. I-zoom in pa natin, 1,375 ang clustered earthquake po sa paligid po ng Bogo, Cebu. Yung total earthquake po dyan sa paligid ng Bogo, Cebu. Pinakamarami pa rin kumpara dito sa may bandang Davao Oriental na may total cluster earthquakes po ng 277 plus 232 plus 24. So, hindi maabot ng cluster eh. So, ito total natin yan. 232 plus 277 plus 24. So, cluster earthquake nasa 533 total clustered earthquake po. Sa paligid yan dito, malapit sa Manay, Davao Oriental. Yung cluster na yan.
nasa 533 na po ang total earthquake. Lumalabas po ang may pinakamarami pa ring mga pagyayanig ay sa may bandang Bogo, Cebu na sa total of 1,328 sa paligid. Kung isasama pa natin ang malapit dito sa may bandang Leyte ay umaabot sa 1,375 ang total earthquakes paligid ng Bogo, Cebu, kasama na sa malapit sa may bandang northern part ng Leyte. So, pinakamarami pa rin ang paglilindol dyan sa paligid na yan. Mag-iingat po mga kababayan natin, kabilang nasa Cebu at Davao Oriental po. Ganon din, medyo mag-ready-ready o medyo alisto po tayo sa may bandang Luzon po ha, dahil ang Manila Plate ay gumagalaw-galaw na rin dyan. Kaya wag po natin baliwalain ha, dahil napaka-aktibo po ng mga subduction plates natin at yung subduction tracts ng Philippine Plate at Manila Trend. So mag-iingat po tayo mga folks, at sa ating annual earthquake na ngayon, nahihigitan na niya ang total earthquake noong year 2023. Year 2023 ang total earthquakes, kasama na po ang magnitude 1.0 dito, total of 16,632 po yung total earthquake last 2023. Ngayong taon, nakakatotal na tayo na 16,339. Ibig sabihin, mukhang mahihigitan na niya ang dami nung taong 2023. Dahil October pa lamang po ngayon. So, lalagpasan na niya ang total earthquake ng year 2023. Magiging pangalawa na siya sa total earthquake last year 2024 na may total of 18,149 total earthquakes. So, matik na yan. Inaasahan na natin yan na magiging pangalawa na nga ngayong taon sa may pinakamaraming recorded na paglindol. Ngayon, ang tanong, mahihigitan ba niya ang total earthquake last year? Yan ay malalaman natin bago matapos ang taong 2025. Dahil nasa mahigit 18,149 nga po ang total earthquakes last year. Mapapansin natin ang total earthquake o magnitude 5.0 last year nasa 62 po. 6 sa magnitude 6, 2 magnitude 7. So, malakas-lakas at marami pa rin ang total earthquake last year na malalakas ha. Ngayong taon, meron na tayong 53 na magnitude 5.0, 6 sa magnitude 6. Kung kumpara natin, magkapantay na po sila ng dami nung nakarang taon. Yan, ng year 2034, pareho silang magnitude 6. Pero last year pa rin, mas marami pa rin ang magnitude 5. Na 62 last year, ngayong taon, nasa 53 na. Pero konti na lamang po yan, maaari pang malagpasan yan. Tapos, ngayong taon, nakakaisa pa lamang tayo na magnitude 7. Last year kasi dalawa po. Yan. Isa sa Northern Luzon at isa sa may bandang Mindanao. Kaya lang, nataon yung isang magnitude 7 dito, nasa bandang Taiwan eh. Pasok siya sa ating Philippine Area of Responsibility. So, pwedeng i-consider na, hindi natin i-consider yun dahil nasa bandang Taiwan kasi yung isang magnitude 7 nito last year at isa sa may bandang Mindanao. So, kung titingnan natin yung distansya, halos kapareho lang dapat sila na dami na magnitude 7. Parang tag-isa sana. Kaya lang, yung isang magnitude 7 kasi pasok sa Philippine Area of Responsibility, pasok sa range ni PHIVOLCS. Kaya dalawa ang kanilang bilang ng magnitude 7.0. So, tingnan po natin kung mahigitan. Maaring hindi man mahigitan sa magnitude 7, posibleng mahigitan sa magnitude 6.0 dahil magkakapantay na sila ng dami kumpara last year po. So, posibleng madagdagan yan ngayong taon na mahihigitan ang mas malakas na pagyanig ngayong taon compared last year. So, konti na lamang, 16,339 na po yung total earthquakes natin ngayong taon at last year ay nasa 18,149. So, konti na lamang, mga more than 2,000 na lamang ang madadagdagan para malagpasan ang total earthquakes last 2024. Pero hindi naman natin hinihiling na dumami yan kung maaari kasing mas mababa pa siya sa lindol noong 2018. Pinakakonting recorded na mga paglindol noong 2018 po. Yan, mas kalmado noong year 2018. Pinakamarami lang talaga last year. So, yan po yung pinaka-latest analysis natin for annual earthquake at yung kasalukuyan nating earthquake for the month of October na pinakamarami ngayong taon. Sa ngayong taon, pinakamarami ang month of October so far. Nasa mahigit 2,200 nga po ang ating total earthquake. At madadagdagan pa po yan bago matapos ang month of October. So, mas mag-iingat po tayo ngayong buwan dahil napaka-agresibo po
ng ating mga tectonic plate this month. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Martes, October 14, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, October 14, 2025. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye nyo gusto malaman na hindi natin nasama ngayong tanghali na sa ating report. Asahan lang natin na very gloomy tayo sa Metro Manila at expected ang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. So attention po mga folks. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng mismong aparato ko sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.